Si Liam ay isang ordinaryong empleyado sa opisina na ang buhay ay masasabing malungkot. Mahirap at matagal ang kanyang trabaho sa kumpanyang halos sumisira sa kanyang katawan, pero buti na lang at may pamilya siyang nauuwihan. Dahil sa kanila, nakakayanan niya ang trabaho kahit na lagi siyang inaalipusta ng amo at hayagang pinagtatawanan ng mga kasamahan. Isang araw, tinext siya ng kaklase niyang mahilig sa anime tungkol sa isang action figure at pinilit siyang bilhin. Buong buhay din naman siyang mahilig sa anime, kaya pumunta siya sa tindahang pinadala ng kaklase, at doon niya nakita ang asawa niya na may kasamang ibang lalaki. Natigilan siya dahil dapat ihahatid ng asawa niya ang anak nila sa klase ng espada. Nang gabing yun, pag-uwi niya, tinanong ni Liam ang asawa at anak niya kung ano ang nangyari sa araw nila, at sinabi ng mga ito na may paligsahan pala sa klase ng espada at nanalo ang anak niya sa lahat ng laban. Nagpas siyang maniwala si Liam sa kanila at balewalain ang katotohanang nakita niya ang asawa niya kanina, pero hindi pa rin niya maalis sa isip ang hinala kaya pumunta ulit siya sa parehong lugar kinabukasan. Nang araw na yon, hindi lang ang asawa niya ang naroon kundi pati ang anak niya, at tinawag ng anak niya ang lalaking hindi niya kilala na ama. Lubos na nagulat si Liam at hindi na nakatuon sa kanyang trabaho, tapos biglang dumating ang boss niya para murahin siya ng walang dahilan. Bigla siyang natanggap ng tawag mula sa asawa niya tungkol sa aksidente ng anak nila, at agad siyang nagmadali papuntang ospital. Sinabi ng doktor na kailangan ng anak nila ng dugo, pero hindi tugma ang blood type ni Liam sa anak niya. Habang umalis ang asawa niya para mag-donate ng dugo, nagsaliksik si Liam tungkol sa mga blood type at natuklasan niyang hindi tugma ang blood type ng anak niya sa chart. Natitiyak na niyang hindi siya ang ama at pag-uwi nila, hinawakan niya ang asawa niya para tanungin ito. Pero imbes na aminin ng asawa niya na nang niloko siya, sinabi ng babae na kasalanan niya lahat. Aniya, palagi itong nagtatrabaho at walang oras para sa pamilya. Bukod pa doon, wala pa itong pera kahit na laging nagtatrabaho. Sinabi ng babae kay Liam na hindi naman talaga siya bahagi ng pamilya nila, at siya lang ang nagpalaki sa anak nila sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ay sinabi nitong aalis na siya ng bahay kasama ang anak nila, at nagalit si Liam nang marinig ito. Sinubukan niyang pigilan ang anak, pero sinabi rin ng anak na mas gusto niya ang kanyang ibang ama. Tuluyan ng nasiraan ng loob si Liam. Dahil dito, at kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, ipinakita ng boss niya na may transaksyon na 50 milyong yen na galing sa kanyang computer. Sinabi ni Liam na hindi niya ginawa ang paglilipat na yun, pero naalala niyang iniwan niyang nakabukas ang kanyang computer dahil nagmamadali siya noong nasa ospital ang anak niya. Pero walang nakapaniwala sa kanya sa opisina, at inakusahan nila siyang nagnakaw ng pera sa kumpanya. Dahil doon, natanggal siya sa trabaho at naging dahilan yun para hiwalayan siya ng asawa, pero hinihingi pa rin ng babaeng iyon ang suporta sa anak. Hindi siya sinampahan ng kaso ng kumpanya pero pinilit siyang bayaran ang lahat ng babayaran ng pera ng paunti-unti at si Liam ay kailangang magtrabaho bilang isang manggagawa sa konstruksyon para mapanatili ang pagbabayad ng suporta sa anak at ang installment. Ngunit hindi rin ito maganda ang kalalabasan para sa kanya, at paulit-ulit siyang sinusungitan ng kanyang amo. Gulo ang naging buhay niya at nalugmok siya sa depresyon dahil wala na siyang dahilan para mabuhay. Nawala na rin ang sigla niya sa mga action figures at mecha toys, pero naniniwala pa rin siyang magiging maayos ang lahat kung magpapatuloy siyang magsikap. Namimiss niya ang kanyang anak kahit alam niyang hindi naman talaga niya anak ito at umaasa siyang makita ito balang araw, pero natuklasan niya na siya ay lubhang may sakit. Walang seguro at perang panggamot, nagpa siyang mamatay na lamang si Liam sa katahimikan at pag-iisa ng kanyang apartment. Hinihintay niya ang kamatayan at bigla na lamang, isang nakasisilaw na liwanag ang sumilay sa itaas niya. Ipinakita sa kanya ng liwanag ang mga pangyayari noon at natuklasan ni Liam na ang kanyang amo pala ang nagpadala ng pera mula sa kanyang computer para suruan siya. Hindi lang yun, ang lalaking may relasyon ng kanyang asawa ay ang kanyang amo rin pala, at ibinigay niya ang pera sa babae para may kaya itong mabuhay ng marangya. Tuluyan ang naduraj si Liam sa nalaman niya. Nangyayari sa likod niya ang lahat ng ito, at sana'y panaginip lang ang lahat, pero may isang tinig na nagsasabi sa kanyang totoo ito. Bigla na lang, isang matikas na lalaki na nagpakilalang gabay ang sumulpot mula sa liwanag at sinabi kay Liam na napakahirap at nakakaawa ng kanyang buhay kahit mabuting tao siya. Tinanong nito si Liam kung kaya niyang patawarin ang mga taong nagpasakit sa kanya, at nagalit si Liam,
sinabing gusto niyang maghiganti sa kanila. Natutuwa ang gabay sa nakikitang negatibong emosyon, tinatawag itong masarap. Pagkatapos ay sinabi nitong naisipan nitong tulungan si Liam dahil mabuting tao siya. Ngunit sumagot si Liam na wala na siyang pakialam sa pagiging mabuti. Pinagsisisihan niya ang pagsamantala sa kanya dahil sa kanyang mabuting kalooban at nanumpa na kung bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon sa buhay, mabubuhay siya para sa kanyang sarili lamang. Nangako siyang magiging isang kontrabida pa nga siya na hahamakin ang lahat, at sinabi sa kanya ng gabay na mayroon siyang para sa kanya. May kinuha siyang mga larawan mula sa isang maleta, sinabi kay Liam na nandito siya para ipadala siya sa ibang mundo, at maaring pumili siya kung saan niya gustong pumunta. Kabilang sa mga opsyon ang isang mundo na may mahika at superpower, ang mga samurai. Panahon ng Hapon, sa ligaw na kanluran, at maging sa panahong prehistoriko. Pinag-iisipan ni Liam kung totoo ba ito dahil ang mga ganitong pangyayari ay sa anime lang nangyayari. Ngunit nang makita niya ang isang paralel na mundo na may mga higanteng robot at mga sasakyang pangkalawakan, hindi na niya maalis ang tingin dito. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa opsyon, iniisip ang lahat ng masayang pag-uusap nila ng kanyang junior tungkol sa anime. Sinabi sa kanya ng gabay na maayos ang kanyang pinili dahil ang mundong ito ay mayroong parehong advanced na teknolohiya at mahika. Nanatili ang sistemang aristokratiko sa mundong ito kaya't ang mga maharlika ang may kapangyarihan. At sinabi ng gabay kay Liam na siya'y isisilang bilang anak ng isang kondeng na mamahala sa isang planeta. Nagustuhan yun ni Liam, at habang papalapit siya sa imahe ng higanteng robot, pumirma siya ng kontrata sa gabay, na nagpaalam sa kanya patungo sa susunod na mundo, na nagnanais na magkaroon siya ng mas magandang buhay doon. Siya ay muling isinilang bilang Liam Bamfield, ang nag-iisang anak ng isang kondeng na mamahala sa planetang Hydra na tinutubuan ng mga halaman. Noong ikalimang kaarawan ni Liam, sinabi sa kanya ng kanyang ina na mayroon siyang espesyal na regalo para sa kanya. Dinala siya nito sa silid kung saan nakalagay ang isang higanteng cake at pinabuksan ang regalo. Natuklasan ni Liam na wala itong laman, pero may remote control sa loob. At sinabi ng nanay niya na ang regalo niya ay isang gawa sa order na AI made. Pinagpilian siya ng nanay niya ng mga gusto niyang katangian para sa maid gamit ang remote, at nagulat si Liam sa mga opsyon. Tinatanong niya ang nanay kung bakit nga ba kailangan niya ng AI made robot, at saka lang pumasok ang tatay niya. Sinabi ng tatay niya na kakailanganin niya ang AI made dahil may isa pa siyang espesyal na regalo para sa kaarawan. Bigla na lang sinabi ng tatay ni Liam na ireregalo niya rito ang titulong. Bilangin ang kayamanan ni Bamfield at lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya. Nagulat si Liam dito, pero inulit ng kanyang ama na simula ngayon, siya na ang pinuno ng pamilya at maaari niyang pamahalaan ang planeta ayon sa kanyang gusto. Ngunit may kahilingan ng ama kapalit ng kalayaang ito. Ipinaliwanag niya na siya at ang kanyang asawa ay magre-retiro na at maninirahan sa Imperial Capital Planet, at kapalit ng pamamahala kay Liam sa planetang ito, kailangan siyang bigyan ng buwanang suporta. Pumayag si Liam sa kasunduang ito dahil nagbibigay ito sa kanya ng kalayaan, at tinawag ng kanyang ama ang kanilang katiwala na si Brian dala ang isang kontrata. Pirmado na ni Liam ang nakakuha ng kontrata at naging ulo ng tahanan, at agad na tumakas ang kanyang mga magulang patungong kabisera, sinasabi sa kanya na ang AI maid na ang mag-aalaga sa kanya simula ngayon. Nahihirapan pa ring matanggap ni Liam na nagkaroon siya ng kapangyarihan, kayamanan, at impluwensya sa edad na 5 sa buhay na ito, at nanunumpa siyang sa pagkakataong ito ay magiging kontrabida siya na siyang magpapailalim sa ibang tao at magkakaroon ng kasiyahan ayon sa kanyang gusto. Nagpapasalamat siya sa gabay para dito, hindi niya alam na hindi naman talaga siya balak tulungan ng gabay. Pagbalik sa mundo, ang gabay ay nasa tabi ng bangkay ni Liam, pinagtatawanan ang kanyang kaawa-awang buhay. Pagkatapos ay nagpasya siyang isang masayang paglalaro kay Liam, sa kanyang asawang nambababae, at sa amo nito na magkasama sa isang mamahaling restoran. Habang ang amo ay nagkukunwaring naaawa kay Liam sa mga nangyari, ang babae naman ay walang pakialam na magpanggap. Habang pinaplano nila ang kanilang kinabukasan, ang gabay ay gumamit ng kanyang kapangyarihan at tinawag ang mga pulis. Dinakip ng mga pulis ang amo dahil sa pagnanakaw ng pera sa kumpanya at pagsisisi kay Liam, at ang babae ay nawasak ng mapagtanto na ang buhay na pinaplano niya ay hindi na magiging posible. Ang gabay ay nakaramdam ng kasiyahan sa kanilang paghihirap,
At pagkatapos ay bumalik sa tabi ni Liam upang gabayan ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Ang totoo ay inayos niya na mahirapan pa si Liam sa susunod niyang buhay. Alam ng gabay na kapag napagtanto ni Liam na siya'y niloko, idudulot niya rito ang lahat ng negatibong emosyon, at ito'y kanyang susupin upang lalo pang lumakas. Hindi lang yun, napakahaba ng buhay sa kabilang mundo, at umaasa ang gabay na matagal na magdusa si Liam at patuloy na magbigay sa kanya ng lakas. Sa kabilang banda, malapit nang makuha ni Liam ang kanyang AI-made robot na may pinakamagagandang sangkap at lahat ng tampok na pinili niya. Tuwang-tuwa na siya sa pagbubukas ng kahon at kay Butler, sinabi ni Brian sa kanya na hawakan lang niya ang kahon para mabuksan ito. Nang hawakan ni Liam ang kahon, bigla itong nawala at ang AI na gawa ay nabuhay. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang magi, at nagpakilala rin si Liam. Sinabi ni Brian sa kanya na ang robot na gawa ng AI ay kailangan lang ng 2 oras na pag-aayos kada linggo, pero hindi siya nakikinig kay Brian. Dinala ng batang ito ang magi sa playroom para masuri ang lahat ng detalye nito, at pagbalik nila, naging komportable na siya rito. Nagulat si Brian, akala niya ay manyak ang bagong amo niya, pero sinabi ni Liam. Sabihin sa kanya na magpahinga dahil may pag-iisip na siya ng isang 36 na taong gulang na nasa hustong gulang na. Sinabi ni Brian na ang 36 na taong gulang ay maituturing pa ring bata at dagdag pa ni Maggie na ang opisyal na edad ng pagiging adulto sa imperyo ay 50. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi maituturing na ganap na nasa hustong gulang hanggang sa makarating sila sa 100 at ang average na habang buhay ay nasa 500 taon din. Natutuwa si Liam sa pag-iisip ng lahat ng bagay na magagawa niya sa kanyang mahabang buhay, pero binabalaan siya ni Brian na huwag masyadong lumapit sa isang magi. Tinanong ni Liam ang dahilan at ipinaliwanag ng Butler na higit sa lahat ay kinasusuklaman ng imperyo ang AI. Dahil halos mapuksa na ang sangkatauhan ng AI noon. Buhay na buti na may grupo ng mga matapang na tao na nagpigil sa AI na tuluyang puksain ang sangkatauhan, at ang mga taong yun ang nagtatag ng imperyo, at ngayon ay napupuot sila sa AI sa anumang anyo. Kuryoso si Liam kung bakit binigyan siya ng kanyang ina ng isang AI-made kung alam niya ito at sinisikreto ito ni Brian sa kanya. Pero, sinabi ni Liam na siya na ang masusunod at inutusan si Brian na sabihin ang totoo. Kinakabahang sinabi ni Brian kay Liam na iniwan siya ng mga magulang niya at tumakas dahil malubha ang kahirapan ng kanilang pamilya. Nagulat si Liam sa narinig, at ipinaliwanag ni Brian na ang kanyang lolo sa tuhod ay isang dakilang tao, ngunit ang mga sumunod sa kanya ay napakasam sa pamamahala ng planeta. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Butler na karamihan sa kanilang mga pinagkukunang yaman ay nasa kontrol ng mga agwador at maging ang ekonomiya ng kanilang planeta ay hindi maganda. Hindi maintindihan ni Liam kung bakit isinuko ng kanyang mga magulang sa kanya ang lahat ng responsibilidad ng kanilang lumiliit na teritoryo at sinabi sa kanya ni Brian na ang tanging dahilan kung bakit siya ipinanganak ay para maibigay sa kanya ang mga responsibilidad nila. Galit na galit si Liam dahil naranasan na niya ang isang buhay na paggamit at pagtatapon. At mukhang mauulit na naman ito. Napagpasyahan niyang hindi ito mangyayari hanggat kaya niyang gawin ng anumang paraan at sinabi kay Amagi na pareho silang itinakwil ng lipunang ito kaya dapat silang magtulungan. Hiniling niya sa katulong na sumama sa kanya dahil magagawa nilang makamit ang kapangyarihan para magawa ang anumang gusto nila, ngunit tumanggi ito at lumuhad sa harapan niya. Sinabi nito kay Liam na ang tanging tungkulin niya sa mundo ay ang paglingkod sa kanya at hindi na niya kailangang utusan pa itong sumama sa kanya. Nangako itong maglilingkod sa kanya sa anumang paraan at napagpasyahan ni Liam na ibigay dito ang 3 batas ng robotics para maprotektahan ang sangkatauhan. Ngunit agad din niyang binago ang isip dahil hindi na siya maging mabuting tao. Nagpasya siyang maging gaano man kasarili at binago ang 3 batas para sa kanya lamang. Ang unang batas ay nagsasabing si Amagi ay hindi maaaring makasakit sa kanyang Panginoon ng direkta man o hindi direkta. Ang ikalawang batas ay humihiling sa kanya na sundin ang lahat ng kanyang utos at ang ikatlong batas ay humihiling sa kanya na pangalagaan ang kanyang sarili hanggat hindi niya kailangang labagin ang una at ikalawang batas. Nang mailimbag na ni Amagi ang 3 batas sa kanyang sistema, tinanong siya ni Liam kung ano ang dapat niyang gawin para mapaunlad at mapagyaman ang kanyang teritoryo. Iminungkahi niyang gamitin ang isang education capsule na maglalagay ng kaalaman at karanasan ng direkta sa kanyang utak. At pati na rin palakasin ang kanyang katawan.
Sinabi niya rito na kailangang manatili ito sa loob ng edukasyon kapsula sa loob ng ilang buwan at sa panahong yun, maaari niyang pangalagaan ang teritoryo nito para dito. Nagpanik si Brian nang marinig ito at sinabi kay Liam na mapanganib para sa sangkatauhan ang hayaang ang isang AI ang humawak sa buong teritoryo. Sinabi ni Liam na hindi ito mapanganib dahil ayaw niyang sirain ang sangkatauhan at ayon sa ikalawang batas, susundin ni Amagi ang kanyang mga tagubilin ng perpekto. Kinakabahang sinabi ni Brian kay Liam na hindi ito tatanggapin ng imperyo, pero tiningnan ni Amagi ang saligang batas at sumasagot na walang batas na nagbabawal sa AI na tumulong sa mga tungkulin sa pamamahala. Dahil dito, iniutos ni Liam kay Brian na ihanda ang isang kapsula ng pag-aaral at ibinigay ang lahat ng kanyang awtoridad kay Amagi habang wala siya. Pagkapasok niya sa kapsula ng pag-aaral, tinanong ni Liam si Amagi kung nakakaramdam siya ng emosyon o kaya'y kayang gayahin ang mga ito dahil napaka-advanced niya para sa isang gawang AI. Sumagot si Amagi na hindi niya alam kung kaya niyang madama o gayahin ang mga emosyon, ngunit nang hilingin sa kanya ni Liam na makipagtulungan kanina, biglang napuno ng datos ang kanyang imbakan. Napagtanto ni Liam na si Amagi, makakaramdam talaga siya ng iba't ibang emosyon at hihingi siya ng tulong sa babae para asikasuhin ang lahat habang mabilis niyang tinapos ang kanyang pag-aaral sa elementarya at kolehiyo. Lumabas si Liam sa kapsula ng pag-aaral pagkatapos ng eksaktong 2 taon na mayroong nakaimbak na impormasyon at karanasan sa kanyang utak na parang ilang dekada. Nagulat siya na 2 taon lang pala siya roon at sinabi sa kanya ni Amagi na natural lang yun dahil wala siyang pakiramdam ng oras sa loob ng kapsula ng pag-aaral. Napansin ni Liam na lumaki at lumakas din ang kanyang katawan sa loob ng 2 taon dahil sa kapsula at sinabi sa kanya ni Amagi na kakailanganin niya ng kaunting rehabilitasyon para sanay na sa ganitong pagunlad. Pagkatapos ng rehabilitasyon ni Liam, siya na ang mangangasiwa ng kanyang planeta at tatanggap ng ulat mula kay Amagi. Nadiskubre niyang unti-unting gumaganda ang kalagayan ng planeta at nagpas siyang siyasatin ang kanilang mga pangunahing pasilidad. Dinala siya ni Amagi sa launchpad ng mga sasakyang pangkalawakan at nanlaki ang mga mata ni Liam habang pinapanood ang pag-alis at pagdating ng mga sasakyang pangkalawakan sa kanilang lumulutang na daungan, na siyang nagsisilbing depensa nila. Mas lalo siyang nasabik nang makita ang higanteng robot na gamit ng mga sundalo, pero sinabi ni Amagi na karamihan ay hindi na ginagamit dahil wala silang budget para ayusin yun. Sabi ni Liam gusto rin niyang makapasok sa loob ng malaking robot na pangdigma at si Amagi ay masayang gagawa noon para sa kanya. Pumasok si Liam sa isang robot na pangdigma at sinabi sa kanya ni Amagi na ang paggalaw ng robot ay kinokontrol sa pamamagitan ng mahika. Hiniling niya kay Liam na isipin lang kung paano niya gustong igalaw ang robot, at gagawin naman nito iyon. Sinubukan ito ni Liam at nakita niyang hindi naman pala mahirap igalaw ang robot na pangdigma. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Amagi na inalis niya ang lahat ng armas ng robot para sa kaligtasan niya. Sabi ni Liam gusto talaga niyang lumaban. May isang tao sa loob ng robot, at inayos ito ni Amagi sa pamamagitan ng pagtawag sa kapitan ng kanilang mga tropa. Sinalakay ni Liam ang battle robot ng kapitan at ibinagsak ito. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi seryoso sa kanya ang kapitan. Sinigawan niya ito na makipaglaban ng buong husay at sinunod naman siya nito. Sinalakay ulit siya ni Liam, ngunit sa pagkakataong ito, inalisan ng kapitan ng armas ang kanyang robot at saka inihampas sa lupa. Nagulat si Liam sa pagkakaiba nila at sinabi sa kanya ni Amagi na dahil mas may karanasan at pagsasanay ang kapitan, mas mahusay niyang naiisip ang pagkilos ng kanyang robot kaysa isang baguhan. Nabatid ni Liam na mahina siya kaya nagdesisyon siyang mag-ensayo para maging malakas. Inutusan niya si Brian na hanapan siya ng pinakamahusay na guro sa martial arts sa paligid, at sinabi ng butler na siya ay isang pinuno kaya hindi na niya kailangang matutong lumaban. Hindi pinansin ni Liam ang payo nito dahil naapi siya ng mga makapangyarihang tao sa nakaraang buhay niya, at sa pagkakataong ito, gusto niyang maging mas makapangyarihan kaysa kaninuman. Maya-maya pa, dumating ang isang samurai na si Yasushi sa labas ng kastilyo para maging guro ni Liam. Agad na na-starstruck si Liam nang makita si Musashi Mihawk at naisip na siya ay isang mahusay na martial artist. Sabi niya na excited siyang matuto mula sa isa sa mga pinakamahuhusay na martial artist sa mundo, at nagsimula ng magkwento si Yasu tungkol sa kanyang hangarin na gawing pinakamahusay ang kanyang estilo ng martial art sa buong kaharian, pero isang proseso ito na walang katapusan. Lalo pang naakit si Liam sa kanya,
At nang subukang bigyan siya ni Amagi ng babala na mukhang may kakaiba ang mandirigma, hindi niya ito pinansin, at sinabing ang pagiging medyo kainahinala ay patunay na siya ay isang mahusay na mandirigma. Naniniwala siya na si Yasuo ay nakatuon lamang sa pagpapalakas kaya't mukhang walang pakialam sa mundo, pero sinabi ni Amagi na subukan man lang siya. Pumayag si Liam at hiniling kay Yasuo na ipakita ang kanyang kakayahan kaya dinala siya nito sa malapit na lugar kung saan may mga nakatirik na troso. Sinabi ni Yasuo na ipapakita niya ang sekretong teknik ng kanyang martial arts, pero isang beses lang niya ito maipapakita at kailangan itong kabisaduhin ni Liam. Hiniling ni Liam kay Amagi na i-record ang lahat at saka umangkas si Yasuo. Hinugot niya ang kanyang espada hanggang kalahati sa kanyang kaluban at saka mabilis na ibinalik, pero agad na sumunod ang pagbagsak ng mga troso. Hati sa dalawa at bumagsak sa lupa. Nagulat si Liam at pinakiusapan si Amagi na suriin ang recording at sabihin kung paano yun ginawa ni Yasuo. Ipinakita ng recording na hindi man lang niya ibinunot ang espada niya at nagtaka si Liam dahil naisip niyang napakabilis ni Yasuo kaya hindi na-record ng maayos ni Amagi ang mga galaw nito. Masigasig niyang hiniling kay Yasuo na maging guru niya at pumayag naman ito. Ngunit bumalik ito sa lugar kinagabihan, tumatawa dahil nadaya si Liam gamit ang mga troso na nakahanda ng hati. Hindi alam ni Liam na nadadaya siya, at nagpatuloy sa pagsasanay sa ilalim. Si Yasuo ay dalubhasa sa espada at sibat. Lalo siyang nagagaling sa mga pangunahing kasanayan sa paglipas ng mga taon ngunit hindi niya maabot ang lihim na kakayahan na inaakala niyang taglay ni Yasuo. Isang gabi, matapos ang 3 taong pagsasanay, sinubukan ni Liam na putulin ang isang troso gamit ang isang paghampas mula sa ere ngunit walang nangyari. Iniisip niya kung paano niya matututunan ang lihim na teknik dahil kailangan niya ng isang pangwakas na atake na angkop sa kanyang lakas. Nang gabing yun, habang abala si Yasuo sa pagbabasa ng manga sa kanyang silid, kumatok si Liam sa pinto. Hiniling ni Liam na turuan siya ng lihim na teknik ngunit sinabi ni Yasuo na hindi na siya makakapag-aral. Sa ilalim niya, nagulat si Liam at pinaalalahanan siya ng nagpapanggap na mandirigmang may espada na sa unang pagkikita nila, malinaw niyang sinabi na ipakikita niya lang ang lihim na paraan minsan. Sinabi nitong kasalanan niya kung bakit hindi niya ito natutunan noon din at sa makatuwid ay hindi na siya karapat-dapat na mag-aral pa sa ilalim niya. Kinabahan si Liam nang marinig ito at nagmakaawa kay Yasuo na patawarin siya, nangangakong hindi na niya ito guguluhin pa at nagkunwaring pinatawad siya ni Yasuo. Pagkaalis ni Liam, nagsimulang kumain ito ng chips at kinutya ang bata dahil sa paniniwalang may ganang paraan nga. Nang biglang, muli-muling binuksan ni Liam ang pinto, sinasabing gusto niyang magdagdag pa ng kaunting pera sa kanyang buwanang bayad para maayos na humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa kanina. Walang dahilan si Yasuo para tanggihan ang dagdag na pera at nagsimulang sumayaw at magpakita ng emosyon dahil ito ang pinakamadaling trabaho na nagawa niya. Pero muling sumulpot si Liam, sinasabing gusto niya ng isang araw na pahinga sa kanyang pagsasanay dahil may importanteng aasikasuhin. Kinabukasan, nakatanggap si Liam ng ulat tungkol sa ekonomiya ng kanyang planeta mula kay Amagi. Sinabi nito na malaki pa rin ang kanilang utang, ngunit unti-unti na silang bumabangon, at natuwa si Liam sa narinig. Iyon, pinupuri niya si Amagi pero sinabi nito na hindi niya nararapat ang papuri dahil hindi pa niya natatamo ang inaasahan niya. Ipinakita niya rito na napakabagal ng pag-unlad sa ilang sektor tulad ng edukasyon at pagpapaunlad ng human resource kahit na malaki ang inilang pondo. Pagkakita pa lang ni Liam sa detalye, napagtanto na niya ang problema at agad na tinawag ang taong namamahala sa departamento. Maya-maya, dumating ang isang pawisan at mukhang hanggal na tao at agad na kinausap siya ni Liam. Tinanong niya ang lalaki kung bakit ito nagnanakaw ng pondo ng gobyerno dahil may mga ebidensya na. Nangungurakot siya. Iniisip ng lalaki na simpleng bata lang si Liam at sinasabihan siya na maraming di inaasahang problema sa trabaho nila at kailangan ng pera para masolusyonan yun. Sinimulang masusing siyasatin ni Liam ang lalaki at halos humanga pa siya sa pagiging tuwoli nito. Iniisip na baka may matutunan siya rito. Ngunit bigla siyang pinakita ni Amagi ng isang balita tungkol sa iskandalong dulot ng korupsyon. Sinabi ng lalaki kay Liam na hindi siya kundi ang kanyang tauhan ang may sala at pinarusahan ito. Nag-aral pa ng ibang balita si Amagi, mga artikulo at ulat at nalaman na walang sapat na ebidensya na ang nasasakupan ang nasa likod ng katiwalian, at kahit matapos ang kanyang pagkamatay, ang pera ay hindi pa rin nasusumpungan.
Bigla naalala ni Liam kung paano siya sinisi ng kanyang amo sa kanyang nakaraang buhay at sigurado siya na ang paisang gago na ito ay gumawa ng parehong bagay. Nagalit siya at direktang hinarap ang lalaki, tinanong kung ito ba ang nagbalak at nagpatay sa kanyang nasasakupan. Sinubukan ng walang hiya na magpanggap na wala siyang ginawa pero habang papalapit si Liam gamit ang kanyang nakataas na espada, sinabi nitong ginawa lang niya ang kinakailangan para mapanatili ang maayos na takbo ng ekonomiya. Ngunit, nang hindi pa rin hamupa ang galit ni Liam, sinubukan siyang takutin ng lalaki, sinabing nakakaranas siya ng ganoong luho dahil sa pagsusumikap ng mga taong katulad niya na nagpapatakbo ng bansa. Hindi na pinatapos ni Liam ang sasabihin nito at isang iglap lang ay napabagsak na niya ito. Sinabi niya sa hanggal na siya lang ang may karapatang gamitin ang kapangyarihan niya nang hindi wasto at apiin ang kanyang mga kababayan. Sumigaw siya na walang sinuman ang pwedeng manakit sa kanyang mga kababayan at sa kanyang pera, at papatayin niya ang sinumang susubok na kumuha ng sa kanya. Inutusan din ni Liam si Amagi na magsagawa ng masusing investigasyon at parusahan ang lahat ng tiwaling opisyal, pero hiniling muna ni Amagi na kumalma siya. Biglang napagtanto ni Liam na siya'y nakapatay lang ng isang tao, pero tinulungan siya ni Amagi na bitawan ang espada. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na ang pagpatay o pagpapaalis sa lahat ng tiwaling opisyal ay magiging lubhang nakapipinsala sa kanilang planeta dahil halos lahat ay tuwali, at hindi niya kayang gawin ang lahat mag-isa. Iminungkahi niya kay Liam na bumili ng mga 30 pang AI-made na dalubhasa sa administrasyon at mga kaugnay na trabaho, at hindi mahalaga kahit hindi sila high-spec models. Sinabi ni Liam na gawin yun at patalsikin din ang mga tiwaling opisyal. Pero nag-aalala si Amagi na maaari itong makaapekto sa kanyang imahe. Sinabi ni Liam na hindi siya nagmamalasakit sa kanyang imahe dahil ayaw niya ng sinumang hindi sumusunod sa kanya. Maya-maya ay nagpasya si Liam na subukan ang kanyang 3 taong pagsasanay sa pamamagitan ng pakikipag-sparring muli sa kapitan. Ngunit bago pa man siya makasakay sa isang battle robot, dumating si Yasuo at sinabi sa kanya na walang saysay ang paggamit ng madaling kontroleng mass-produced robot. Aniya, kung gusto ni Liam na makarating sa tuktok, kailangan niyang dumaan sa mahirap na paraan at subukang mag-pilot ng robot na hindi kayang kontrolin ng lahat. Naisip ni Liam na tama si Yasuo at humarap siya sa kapitan, na nagsabi sa kanya na kung gusto niya, magagamit niya ang personal na robot pangdigma ng kanyang lolo sa tuhod na 3 henerasyon ng gulang. Lumalabas na sinadya ni Yasuo na ipakita kay Liam ang mekanit ng kanyang lolo sa tuhod. Kanina pa siya naghahalongkat sa bodega para magnakaw ng mahahalagang bagay dahil masyadong mabilis matuto si Liam, at malapit na siyang maubusan ng matuturo ito, at yun na ang katapusan ng kanyang magandang trabaho. Wala siyang mahanap na mahahalagang bagay sa bodega hanggang sa makatagpo siya ng lumang mecha unit na mukhang hindi nagagana kahit ayusin pa, pero pakiramdam niya ay malaki ang makukuha niyang halaga kung ipagbibili niya ang mga pyesa nito. Nadaya si Liam at inutusan si Brian ang mag-aayos ng lumang mechanite. Sinabi ni Brian na masyadong luma na ang unit at hindi na angkop gamitin, at dapat gumamit siya ng mass-produced unit para matuto ng mga basics, pero tumanggi si Liam, sinabi ng guru niya na ang mga tunay na mahuhusay na mandirigma ay kaya pang patakbuhin kahit ang pinakamahirap na mechas. Wala nang nasagot si Brian, kaya iminungkahi na lang niya kay Liam na tumigil na sa pag-aaksaya ng oras sa pagsasanay dahil masyado na siyang magaling. Tumanggi rin si Liam dito, sinabing nagsasanay siya para magamit ang ultimate move na itinuro sa kanya ni Yasuo. Samantala, pumunta si Amagi para tingnan ang lumang mecha ayon sa utos ni Liam. Hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Yasuo, pero hindi niya kayang tanggihan ang utos ng kanyang amo, at umaasa siyang mapanatili ng lumang mecha ang kaligtasan nito. Makalipas ang ilang araw, dumating sa planeta ang isang inhinyero na nagngangalang Nies para ayusin ang mecha. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang inhinyero mula sa ika-7 Imperial Weapon Factory, at si Liam naman ang nagpakilala bilang tugon. Bigla na lang tinitigan ni Nies si Amagi at nagtanggol si Liam, tinatanong kung may problema ba ito sa kanyang katulong. Ngunit ang totoo, interesado si Nies kay Amagi dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoong kamahal na gawa sa sukat na AI robot. Sinubukan niyang suriin si Amagi, detalye, pero pinigilan siya ni Liam at sinabing gawin na lang ang trabaho niya. Dinala naman siya ni Liam sa lumang mecha, at agad na sinabi ni Nies na kalimutan na yun at bumili na lang ng bago. Determinado si Liam na ayusin ang lumang unit,
At sinabi ni Nies na matagal na nilang tinihil ang paggawa ng modelong yun kaya mahihirapan at magiging mahal ang paghahanap ng pyesa. Sinabi ni Liam na palitan ang mga piyesang hindi niya mahanap ng mga bago, pero gusto niya pa ring manatili ang manual na kontrol. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung magkano ang gastos at natuwa naman si Nies. Sinabi rin ni Liam sinabi niya na gusto niya ng finishing move na parang rocket punch, at saka dumating si Yasuo para tignan ang nangyayari. Na-inlove siya kay Nies sa unang kita at sinubukang lapitan ito habang nagpapakyut, pero abala si Nies sa pagtatalo kay Liam dahil sa mga dahilan kung bakit hindi niya may install ang rocket arm sa robot. Sa huli, nakumbinsi siya ni Liam gamit ang pera, pero nagselos si Yasuo dahil hindi siya pinansin ni Nies. Nagdesisyon siyang ibawi ito kay Liam sa pamamagitan ng pagpapasuffer sa kanya ng napakahirap na pagsasanay. Kailangan nitong umiwas sa mga bola ng tennis habang nakapiring at nakabalance. Siya sa isang troso sa gitna ng lawa at ang kanyang espada ay ginawang sobrang bigat. Sinabi ni Liam kay Yasuo na imposible ito, ngunit ginagawa niya lamang ito para mag-higanti. Kaya sinabi niya kay Liam na huminto sa pagtitiwala sa kanyang mga pandama at gamitin ang kanyang mga likas na ugali. Sinabi ni Yasuo sa kanya na tumigil sa pag-iisip at magsimulang umunawa, at sineryoso ni Liam ito gaya ng dati. Makalipas ang ilang araw, natapos na ni Nies ang pag-ayos at pagpapasadya ng mecha unit, at nanambalik ang alaala ni Brian sa mga masasayang araw ng pamilyang Banfield. Ipinakita ni Nies kay Liam kung paano gamitin ang mecha at isinakay siya sa loob para isang demonstrasyon. Ang control room ay pinalaki gamit ang spatial magic, at pagkaupo ni Liam sa kanyang upuan, iniskan siya ng mecha at itinalaga siyang Panginoon nito. Sinabi ni Nies sa kanya na ngayon ay siya na lamang ang makikilala ng unit bilang piloto nito. Dahil doon, sinubukan ni Liam na humakbang gamit ang mecha, pero ito ay nadapa dahil wala itong mga feature na tutulong sa kanya sa paggalaw. Sinabi ni Nies sa kanya na magiging mas mahirap nitong kontrolin ang mecha, pero kung mapapagana niya ito, magagawa niyang igalaw ito na para bang kanyang sariling katawan. Sinubukan ulit ni Liam, at ngayong beses ay nagtagumpay siyang umakyat at lumabas ng imbakan. Napahanga si Nies sa kanyang galing at sinabi sa kanya na kung ganoon kahusay niyang makontrol ang mecha agad-agad, tunay siyang henyo. Sinabihan niya itong ituloy ang pag-iisip kung paano niya gustong igalaw ang mecha, pero pagkatapos ay nadikit ang mga marshmallows ni Nies sa braso ni Liam, at ang kanyang isipan ay napangibabawan ng kanyang mga masasamang naiisip. Nagsimulang mag-isip siya ng mga malalaswang bagay at ginaya ito ng mecha. Nagpanik si Yasuo dahil akala niya ay ginagawa ni Liam ang mga malalaswang bagay kay Nies sa loob ng mecha, at natuwa naman si Brian dahil ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng interes si Liam sa isang babae. Sa loob ng mecha, nagpanik din si Nies at naisip na manyak si Liam, at kalaunan, pinarami pa ni Yasuo ang intensidad ng kanyang mabigat na pagsasanay bilang paghihiganti. Kinabukasan, nagsanay si Liam para matutunan ulit ang sekretong kasanayan, pero gaya ng dati, wala siyang progreso. Tinanong niya si Amagi kung wala siyang talento sa paggamit ng espada, at sumagot ito na bilang isang AI maid, hindi niya maintindihan ang konsepto ng talento. Gayunpaman, sa tingin niya ang problema ay hindi kay Liam kundi kay Yasuo. Sabi niya ang problema ay ang kredibilidad nito, at sa halip na mapagtanto na niloloko siya, iniisip ni Liam na sinasabi ni Amagi na sinabihan niya si Liam na hindi niya sapat na pinagkatiwalaan si Yasuo. Sinabi ni Amagi na iba ang ibig niyang sabihin, pero napagtanto na ni Liam ang kanyang pagkukulang. Aniya, pisikal na imposibleng maputol ni Yasuo ang mga troso na nasa labas ng abot ng kanyang espada, pero may mahika rin naman ang mundong ito. Naniniwala siyang ang mahika lamang ang makapagpapaliwanag kung paano magamit ni Yasuo ang kanyang pinakamalakas na atake. Sabi ni Liam, kung ipopokus niya ang kanyang mahika sa kanyang espada at iisipin niyang umiikot ito na parang isang umiikot na paghampas, maaari rin niyang magamit ang pinakamalakas na atake. Agad siyang nagsimulang magsanay gamit ang prinsipyong ito. Nasa isip niya at lumipas ang mga taon habang sinisikap niyang mailabas ang kanyang mahiwagang pagputol sa kanyang target at isang araw, nagtagumpay siyang mabasag ang kanyang mga limitasyon. Kinabukasan, inimbitahan ni Liam si Yasuo para makita ang kanyang progreso. Ginamit niya ang kanyang espesyal na pamamaraan para maglabas ng mahiwagang pagputol at pinutol ang isang troso sa dalawa, at namangha si Yasuo. Nagtataka siya kung paano natutunan ni Liam ang pamamaraan gayong peke naman ito mula sa simula.
Tinanong siya ni Liam kung nakapasa na ba siya, at wala namang maisagot si Yasuo dahil nagawa na niya ang imposibleng bagay. Natahimik siya, nag-iisip kung ano ang sasabihin at inakala ni Liam na nainis siya. Dahil nasisiyahan na siya kaagad matapos matutong pumutol ng mga bagay sa malayo. Mabuti na lang, sinabi ni Yasuo yun, sinabihan siyang huwag maging kampante kahit nakamit na niya ang isang malaking tagumpay, at sinabihan siyang magsikap pa para maging mas malakas. Ilang araw pagkatapos, natanggap ni Liam ang balita na sinalakay ng mga pirata ang isa sa mga planeta sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sinabi sa kanya ni Amagi na ang planeta ay hindi angkop tirahan o pagmimina, pero nagtagumpay siyang magtayo ng pabrika doon, at ngayon tinatakaw na ito ng mga pirata. Ibinalita naman ni Brian kay Liam na lumalaban ang kanilang mga sundalo sa mga pirata, pero hindi sila magtatagal. Agad si Liam, lumalapit kay Amagi para humingi ng estratehiya, at sinabi nito sa kanya na magagamit nila ang abot tanaw ng planeta at kakaibang grabidad nito para magsagawa ng isang sorpresa atake sa mga pirata. Sinabi niya kay Amagi na pangasiwaan ang labanan sa kalawakan at makuha ang barko ng mga pirata habang siya naman ay sasama sa mga sundalo sa pagtatanggol sa pabrika. Sinabi ni Brian sa kanya na delikado ito, ngunit hindi siya pinakinggan ni Liam at sumakay na sa kanyang mecha. Inilunsad siya ni Amagi patungo sa planeta at ginamit ni Liam ang mga ulap para magtago at sumalakay ng palihim sa mga pirata. Nagpanik ang mga pirata habang hinahabol sila ng mecha ni Liam at ang ilan sa kanila. Salakayin siya mula sa likuran, ngunit dahil sa matinding pagsasanay ni Yasuo, nakagawa si Liam ng observation haki at madali niyang napahinto ang mga pirata. Ginamit niya ang kanyang observation haki para makita ang mga kalaban na nagtatago sa likod ng mga ulap at gumamit ng ibang armas para mapatamba sila. Lalong nag-alala ang mga pirata at nagpas siyang umatras. Pero ginamit ni Liam ang kanyang flying slash, pinagpuputol ang 12 dosenang mekes nila ng sabay-sabay. Nabigla ang mga pirata dahil hindi pa nila naririnig ang isang armas na makakaputol sa malayong distansya, at agad silang umatras. Magbibigay si Liam sa kanila ng lasa ng kanyang espesyal na rocket punch, pero wala namang nangyari nang ibigay niya ang utos. Napaisip siya kung hindi kaya nilagay ni Nies ang feature na yun sa mecha niya. Nang biglang may lumitaw na magic circle sa tabi niya at isang higanteng braso na may rocket ang sumulpot doon, tumama sa mga papalayang pirata at nagdulot ng malakas na pagsabog. Galit si Liam dahil hindi ito ang gusto niya, pero sinabi ni Nies na ito lang daw ang paraan para gumana ang rocket punch. Nang mga sandaling yon, kinausap ni Amagi si Liam, sinasabing 10% lang daw ng mga barko ng pirata ang nahuli nila. 30% ang nawasak at ang natitirang 60% nakaligtas. Ikinatuwa ito ni Liam at sinabi kay Amagi na mahusay ang ginawa nito. Di nagtagal, nabalitaan ni Kapitan Go sa kanyang laboratorio ang pagkatalo ng kanyang mga tauhan, at siya'y nagalit na nagalit. Sinabi sa kanya ng kanyang katulong na minamaliit ng mga pirata ang kalaban kaya sila natalo, at umulong na sila para maiwasan ang malaking pagkalugi. Tinawag ng kapitan ng pirata na mga duwag ang mga umurong na pirata at ipinahayag niyang hindi niya hahayaang manatili sa kanyang hukbo ang mga talunan. Inutusan niya ang kanyang katulong na ihanda ang buong hukbong pandagat dahil sisirain nila ang mga tumakas pauwi para magbigay ng isang mensahe sa lahat na si Kapitan Go ay hindi nagpapahintulot ng pagkabigo. Maghahanda siya upang pamunuan mismo ang hukbong dagat at sasabihin sa kanyang pinakahuling paksa ng pagsusulit na maghintay pa ng kaunti. Dahil magkakaroon siya ng kasiyahan kasama nito mamaya. Balik kay Liam, nagdodok siya sa isang istasyon ng kalawakan sa labas ng kanyang planeta, nasiyahan sa kanyang tagumpay laban sa mga pirata. Binabati siya ni Amagi sa kanyang unang tagumpay sa labanan, at sinabi ni Liam na mas maganda pa sa tagumpay ang katotohanang nakakuha sila ng kayamanan. Sinabi sa kanya ni Amagi na ayon sa mga batas ng imperyo, kung makukuha nila ang isang barkong pirata. Ang barko at ang mga kargamento nito ay pag-aari nila. Natuwa si Liam nang marinig ito dahil akala niya ay puno ng ginto at pilak ang mga barkong pirata, ngunit nakakagulat na may mas mahalaga pa pala. Habang kinukuha ng mga sundalo ang malalaking kahon ng mga bihirang mineral tulad ng adamantite at mithril mula sa mga barkong pirata, sinabi ni Amagi kay Liam na napakamahalaga ng mga ito. Hindi siya nasiyahan dahil gusto niya ng ginto at diamante. Ngunit sinabi sa kanya ni Amagi na ang ginto ay walang gaanong halaga dahil karamihan ay walang silbi, at ang diamante ay carbon lamang kaya kaya nilang gawin ito sa bahay.
Natanto ni Liam na walang halaga sa mundong ito ang mahahalagang metal at bato, pero gusto pa rin ng Monero sa kanya ang makintab na ginto. Humingi siya ng ginto at sinabi ni Brian na mayroon silang ginto na ginagamit sa paggawa ng mga gamit na elektroniko. Sinabi ni Liam na gawing barya ang ginto at punuin ang kanyang silid, at ang mithril at iba pang bihirang elemento ay gawing mga maalamat na armas. Humingi ng paumanhin si Brian dahil wala silang sapat na kasanayang panday sa kanilang lugar para gawin yun. Nalungkot si Liam, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Amagi sa kanya na may natuklasan siya noong nakikipaglaban sila sa mga pirata. Ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan, ang pamilyang Banfield ay mayroong halos 10,000 pandigma, ngunit 30% lamang ang gumagana, at mga 2,000 lamang ang kaya nilang ihanda agad kung sakaling may emergency. Nagulat si Liam na nanalo sila laban sa mga pirata gamit lamang yon, at sinabi ni Amagi na minamaliit sila ng mga pirata, at pagkatapos ay ang galing ni Liam sa pakikipaglaban ang mabilis na nagpalagay sa mga pirata sa isang mahirap na kalagayan. Natutuwa si Liam na marinig yon, ngunit ang katotohanang 70% ng kanyang hukbong pandagat ay hindi magagamit ay nag-aalala sa kanya at iminungkahi ni Amagi na ibenta na lang nila ang mga scrap na hindi na nila ginagamit. Agad namang tumutol si Brian, na kung babawasan nila ang bilang ng mga barko, magiging madaling target lang sila ng mga pirata at sasalakayin ulit. Sumagot si Amagi na malaking gastos ang pag-maintain kahit ng mga barkong hindi ginagamit, at wala naman silang masyadong pera. Sumang-ayon si Liam dahil ayaw din niyang masayang ang pera at sinabing dapat ibenta na lang o bigyan ng ibang gamit ang mga barkong hindi na ginagamit. Iminungkahi pa ni Amagi na pwede silang bumili ng mas maraming barko gamit ang perang makukuha nila sa pagbibenta ng mga materyales mula sa pirata. Mga barko, sabi niya hindi nila makukuha ang pinakabagong modelo, pero makakabili naman sila ng sapat na mga segunda manong barko para makumpleto ang kanilang hukbong dagat. Muli siyang pinatulan ni Brian, na sinasabing kung segunda mano ang gagamitin nila, masasaktan ang dangal ng kanilang pamilya. Sa kasamaang palad para sa kanya, wala ni isang kasing na pakialam si Liam sa karangalan ng pamilya. Gusto lang niyang manalo kaya iniutos niya kay Amagi na bumili agad ng magagandang segunda manong mga pandigmang barko. Samantala, malayo sa teritoryo ni Liam, si Nies ay nagtatalumpati sa mga piling maharlika ng hukbong sandatahan ng imperyo tungkol sa pinakabagong pandigmang barko na binuo ng ika-7 pabrika ng armas. Ikinwento niya kung paano mas makapangyarihan ang bagong barko kumpara sa mga nauna at kung gaano ito matipid sa gasolina at madaling pangalagaan. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, ipinakilala naman ng kanyang karibal mula sa ika-3 pabrika ng armas ang kanyang barko, simula sa pagsabi na idinisenyo ito ng isang award-winning architect. Ipinagmalaki niya ang marangyang loob ng barko na gawa ng isang kilalang kumpanya ng damit, at ang mga mamahaling materyales na ginamit sa pagpapaganda nito. Sinabi niya sa mga bisita na sa kanilang barko, mananatili silang elegante kahit gaano pa kahirap ang labanan. Umabot sa kanila ang kanyang panghihikayat, at lahat ng mga nagpapanggap na miyembro ng imperial na hukbo ay nagpasyang bilhin ang barko ng ika-3 pabrika bilang kanilang pangunahing pandigma. Nabigla si Nies dahil mas maganda ang kanyang barko at nagtanong siya kung bakit pipiliin ang isang mamahaling barkong pang-cruise kaysa sa isang pandigma. Sumagot ang babae mula sa ika-3 pabrika na ang kanilang barko ay may mga sandata na gawa ng mga eksperto kaya malakas din ito, pero ang lakas ay hindi sapat at kailangan din itong maging maganda para makaakit ng mga mamimili. Wala nang saysay ang anumang sabihin ni Nies, at habang palabas siya ng gusali kasama ang kanyang karibal, sinabi niya rito na kung magkakaroon ng tunay na labanan, malaki ang lamang ng ika-7 pabrika. Tumawa ang babaeng may blonde na buhok sa kanya, na sinasabi nilang ang mga barko nila ay hindi magkakaharap dahil walang bibili sa eroplano at sa mga boring na barkong ginawa ni Nies. Na-frustrate si Nies sa narinig at handa nang makipag-away, pero nakakadismaya dahil pareho silang nasa kani-kanilang bahay at nag-uusap lang sa pamamagitan ng projector. Nalungkot si Nies dahil mapapag-alitan siya ng boss niya, at nag-iisip kung may marangal na tao kayang bibili ng mga pandigma nilang barko. Bigla niyang naalala si Liam na mas piniling sumakay sa mano-manong battle armor, at pakiramdam niya ay bibili rin yung taong yun ng mga pandigma niyang barko. Samantala, ang gabay, yung may sakit na kakaiba na nasisiyahan sa negatibong emosyon ng ibang tao. Abala sa panggugulo sa mga karaniwang tao sa mundo. Natutuwa siya sa mga negatibong emosyon nila,
Pero panimula lang ito at hinihintay niya talaga ang mga negatibong emosyon ni Liam, naniniwalang malaki na ang utang nito. Nagpasya siyang kunin ang unang dosis ng negatibong emosyon at pumasok sa mundo ng pantasya, pero nagulat siya nang makita na binago ni Liam ang lungsod. Hindi na ito lubog sa mga halaman at maayos ang pag-usad ng konstruksyon. Hindi makapaniwala ang gabay dahil dapat mas malala pa ang sitwasyon ng lungsod ngayon. Naisip niya na kahit papaano ay dapat malungkot si Liam sa kanyang kasanayan sa paggamit ng espada dahil siya mismo. Isinugo ang scammer na si Yasuo sa direksyon niya. Sinuri niya ang walang kwentang mandurukot at nadatnan itong lasing sa isang bar, nagrereklamo kung paano naging isang mahusay na mandurukot ang estudyante nito samantalang siya ay hindi man lang kalaban. Nagreklamo ito na sinunod lang nito ang mga hanggal na paraan ng pagsasanay at sa hindi malamang paraan ay nagaya ng isang magic trick at ginawang tunay na atake. Nagtaka ang gabay at tiningnan si Liam, para malaman na kaya na nitong gayahin ang eksaktong galaw na ipinakita ni Yasuo sa kanilang unang pagkikita. Ngunit hindi pa rin kontento si Liam dahil sa tingin niya ay binaba ni Yasuo ang antas nito para lang maipakita yun sa kanya. At kung gagamitin niya ang buong lakas niya, magagawang putulin ang isang target mula sa layong 1 milya. Nagdesisyon siyang mag-ensayo ng mas matindi, at habang umiikot ang kanyang espada, iniisip niya kung paano ang kanyang buhay ay napakasama noong iwan siya ng kanyang mga magulang, ngunit nagawa niyang gumawa ng tamang mga desisyon dahil may mabubuting tao na dumating sa kanyang buhay. Nagpapasalamat siya sa gabay na nagdala sa kanya rito, at ang mga positibong emosyong ito ang dahilan ng pagluhod ng kakaibang nilalang dahil nakakaramdam ito ng sakit kapag nalalantad sa positibo. Agad nitong sinipsip ang negatibong emosyon ni Yasuo para mapunan ang kanyang lakas, at nagtataka kung paano maging masaya si Liam. Sigurado siyang hindi siya nagkamali sa pagdala rito kay Liam, at ang kaligayahan. Ang haharapin ngayon ni Liam ay magpapaiyak sa kanya ng lalo pa kapag tuluyan ng nasira ang buhay niya. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Amagi kay Liam na papalitan na ng imperial na hukbo ang kanilang mga pandigmang barko gamit ang mga pinakabagong modelo at papayag silang ibenta ang mga ginamit nilang pandigmaang barko. Nagustuhan ni Liam ang pakikitungo, pero sinabi sa kanya ni Amagi na may kondisyon ang imperial na hukbo, kailangang tanggapin nila ang ilang retiradong opisyal at sundalo ng reserba. Naisip ni Liam na ipinapasa lang sa kanila ng imperial na hukbo ang mga ayaw na nila, pero sinabi ni Amagi na magandang ideya yon dahil kahit pangalawa ang mga sundalo, mas may karanasan pa sila kaysa sa mga pinakamahuhusay nilang sundalo, at ang pagdaragdag sa kanila sa hukbo ay makikinabang sa Banfield Estate. Pumayag si Liam sa pakikitungo matapos marinig ito, at nagpa siya ang gabay na magpadala sa kanya ng maraming tapat at mabubuting sundalo na hindi magpapahintulot sa isang masamang Panginoon at mag-aalsa laban sa kanya. Samantala, si Yasuo ay may hangover galing sa pagpunta niya sa bar, pero nang marinig niya si Nies na tumatawag sa labas ng kanyang silid, agad siyang natauhan. Pinapasok niya ito at pinuri siya ni Nies, na sinasabing sinanay niya si Liam upang maging isang dalubhasang mandirigma gamit ang espada sa murang edad pa lamang nito. Iniisip ni Yasuo na may gusto sa kanya si Nies, pero ang gusto lang naman ni Nies ay impormasyon kay Liam para makapagnegosyo sila. Nanatili ang pagkakaintindihan ito sa buong usapan nila, at iniisip ni Yasuo na gusto ni Nies malaman ang mga libangan at gusto niya, samantalang ang gusto lang naman ni Nies ay malaman kung anong alok ang magugustuhan ni Liam para bumili ng mga battleships nila. Sinubukan niyang magpanggap na macho, pero nang paulit-ulit namang ulit si Nies, nabuking ang pagkahilig niya sa mga babaeng nasa opisina. Akala naman ni Nies, yun din ang gusto ni Liam, kaya nang magkita sila ulit, nagbihis siya ng eksakto tulad ni Yasuo. Sinabihan niya ito, nagsimula siyang kumilos na parang isang TikTok influencer, hinihingi sa kanya na bilhan siya ng mga barko, pero agad namang tumanggi si Liam. Sinasabing kakabili lang niya ng isang buong squadron ng mga second-hand na barko at sundalo. Nang malaman niyang galing sa imperial na hukbo ang mga baniling barko, sinumpa ni Nies ang ikatlong pabrika ng armas dahil sa pagiging sagabal dito, pero tumanggi siyang umalis nang hindi nagbibigay ng demonstrasyon kay Liam. Kinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga pabrika ng barko na dinisenyo para sa pinakamahusay na performance, at sinabihan siya ni Liam na ibenta na lang yun sa imperial na hukbo kung ganoon naman kagaling. Umiiyak si Nies na hindi niya sila nakumbinsi sa kanyang presentasyon. Nagmamakaawa siya kay Liam na bumili kahit 100 barko niya at sinabing kung wala siyang pera, pwede siyang umutang at magbayad na lang mamaya.
Ayaw naman marinig ni Liam ang usapan tungkol sa pag-utang, kaya naman sinubukan ni Nies na akitin si Liam. Pinigilan siya ni Liam dahil pinaaalala nito sa kanya ang panahon na nakasuot ang asawa niya ng maiikling damit, pero hindi para sa kanya. Hindi tumigil si Nies at lalong lumakas ang loob, kaya pumayag na si Liam sa gusto niya para lang tumigil ito. Bumili siya ng 300 pandigma dahil sinabi ni Amagi na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap, at agad na tumatakbo si Nies para ihanda yun para sa kanya. Sa labas, kinausap niya ang kanyang kasamahan at sinabi kung paano niya nakumbinsi ang isang maharlika na ipagbili ang 300 barko, at narinig ito pareho nina Brian at Yaso. Habang nag-aalala si Brian na naloko si Liam, galit naman si Yaso, iniisip na may ginawa si Liam kay Nies kahit halata namang may gusto ito sa guru niya. Maya-maya pa, inihatid na ni Nies ang 300 na mga modernong pandigmaang barko na inutusan ni Liam, at kasabay nito ang pagdating din ng mga ginamit na pandigmaang barko na binili nila sa hukbong imperial. Samantala, nagtatampo pa rin si Yaso kay Nies. Sinusubukang bitagin si Liam dahil sa tingin niya ay kasalanan ni Liam. Akala niya binigyan siya ni Liam ng pera para umakto ng ganoon, at hindi niya ito mapapatawad. May natutuwa naman sa negatibong emosyon niya, at iyon ang gabay. Gusto nitong lalo pang magalit si Yaso kay Liam at saktan siya sa paraang magdudulot din ng matinding negatibong emosyon kay Liam. Walang kam-alay-malay sa paghihiganti ng guru niya, pumunta si Liam para siyasatin ang mga bagong pandigma ng ika-7 pabrika ng armas at naroon si Nies para magbigay ng paglilibot. Sabi ni Liam, kahit hindi naman gaano kaluhong, mabuti na rin ang bagong modelo. Sinabi ni Nies na walang silbi ang mga luho, pero sagot ni Liam na kailangan niya pa rin yun. Nagkunwaring hindi narinig yun si Nies at sinimulan siyang kwentuhan tungkol sa pandigmang barko na may palayaw na Ash Viper. Nagpanggap siyang sales agent ng sasakyan at sinabi kay Liam na gamitin ang barko sa hindi lalagpas 25% na lakas sa unang 3,000 kilometro at palitan ang neutrino oil kada 5,000 kilometro. Sinabi rin niya na makakakuha siya ng loyalty points na may mga benepisyong makukuha kung sa kanilang pabrika lang siya magpapaayos ng mga barko, at tinanong ni Liam kung binibenta ba siya nito ng isang pandigmang barko o isang sasakyan. Nagkunwaring hindi narinig yun si Nies at pinapirma siya sa resibo. Pagkatapos noon, naging malandi ulit si Nies at humingi kay Liam ng mga barkong pirata na nahuli niya kamakailan. Tumanggi si Liam, sinabing plano niyang idagdag din yun sa kanyang hukbong pandagat, pero patuloy itong nagmakaawa. Bigla na lang, may naisip si Amagi at sinabi kay Liam na pwede nilang bigyan si Nies ng ilan sa mga barko at hilingin na ayusin ito ang iba dahil karamihan sa mga barko ay nasa masamang kondisyon at baka tumigil anumang oras sa paggana. Sinabi ni Nies na buong pusong tatanggapin niya ang mga kondisyong yun dahil ang mga barkong pirata ay gumagamit ng hindi kilalang teknolohiya mula sa labas ng imperyo at sabik na sabik ang lahat ng mananaliksik na pag-aralan nito. Gustong-gusto rin ni Liam ang ideya at agad niyang sinama sina Amagi at Nies para siyasatin ang mga barkong pirata. Natuklasan nilang kakaiba ang loob nito kumpara sa mga barko nila at nakakita si Nies ng maraming bagong butones sa control panel nito. Napansin ni Liam ang manibela at nagising ang isang bagay sa kanya nang makita yon. Sinabi niya kay Nies na gusto niyang ilagay ang manibelang yun sa kanyang bansang pandigma. At babalaan niya ito na walang saysay yun dahil mas mahihirapan silang kontrolin ang barko. Susubukan ni Liam na magpanggap na matapang sa pagsasabing minsan, ginagawa ng isang lalaki ang dikta ng kanyang puso kahit walang saysay. Maghihinayang lamang siya at papayag din naman. Pero mapapansin niya ang isang kakaibang aparato sa barko ng pirata at magsisimulang mag-usisa rito. Mababoard si Liam sa pagkukwento nito nang may makita siyang nilalang na umiilaw na naglaho sa sulok. Hahabulin niya ito, at sasabihin kay Amagi na akala niya ay aso ang nakita niya. Bigla na lang, muli niyang makikita ang umiilaw na aso na naglaho sa sulok sa harap niya at magpapasya siyang sundan nito. Ang daan ay haantong kina Liam at Amagi sa isang kakaibang silid, at isinaksak niya ang sarili sa konsol para malaman na ito pala ang silid ng nabigasyon. Inaaktibo niya ang mga aparato sa nabigasyon at ang sahig ay naging mapa ng lahat ng lugar na napuntahan ng barko. Natuklasan nilang ang mga pirata ay nananalasan ng mga barko sa buong imperyo, pero napansin ni Amagi ang mas nakababahalang bagay. Sinabi niyang pagkatapos mang-agaw ng mga pirata, palagi itong nagte-teleport pabalik sa isang warp gate sa hangganan ng imperyo.
Doon, gagamit ito ng maikling warp para makalabas ng teritoryo ng imperyo. Nainteres si Liam at tinanong niya kung may ibang imperyo bang pinupuntahan ang barko ng pirata. Ngunit sinabi niya rito na patungo yun sa digmaan sa hangganan ng mga imperyo. Ipinaliwanag niya na ito ay naging lugar ng pakikipaglaban ng iba't ibang bansa at mga maharlika, at napagtanto ni Liam na ginagamit ito ng mga pirata dahil walang nag-abalang hulihin sila sa isang lugar na walang batas. Pagkatapos ay tinanong niya si Amagi tungkol sa kanilang pupuntahan kapag gumamit sila ng maikling paglipat, at sinabi nitong hindi ito tiyak na lugar, ngunit may napansin siyang Halwaran. Sinimulan niyang tukuyin ang Halwaran, at sa loob ng ilang segundo, natuklasan niya na ang kanilang patutunguhan sa maikling paglipat ay isang planeta na hindi maayos ang pag-ikot na mabilis na gumagalaw sa isang rehiyon na puno ng maliliit na black hole. Sinabi niya na ang grabidad ng mga black hole ay nagiging sanhi ng talagang di mahuhulaan na orbit, at ang tanging paraan para makapunta roon ng mga pirata sa pamamagitan ng teleportasyon ay dahil alam na nila ito ng maaga. Malamang na interesado si Liam ngayon, at sinabi niya na ang planetang ito na malayo sa ibang planeta ay perpektong lugar para itago ang isang bagay. Sumang-ayon si Amagi, na sinasabing ito ang dapat na nakatagong base ng mga pirata, pero hindi sumang-ayon si Liam. Sinabi niyang ito ay tiyak na isang isla ng kayamanan, dahil palaging dumadaong ang mga pirata sa mga isla ng kayamanan pagkatapos ng kanilang mga pagnanakaw. Sabi niya kay Amagi na ihanda na ang kanyang hukbong pandagat dahil magsisismula na sila ng pangangaso ng kayamanan. Sa kabilang banda, nahuli ni Kapitan Ghost ang mga tauhan niyang tumakas matapos matalo kay Liam. Galit na galit si Ghost dahil natalo ang kanyang mga tauhan sa isang mahirap at mahina umanong maharlika, at ipinahayag niyang ibabalik niya ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng paggapi kay Liam. Ngunit bago yun, sinira niya ang mga barko ng mga duwag na tumakas, at saka iniutos sa kanyang mga tauhan na mag-warp papunta sa pintuang Pamonya sa hangganan ng imperyo. Kasabay nito, natapos din ni Liam at ng kanyang mga tropa ang kanilang maikling warp at narating ang pinakamalapit na warp gate na magdadala sa kanila sa pintuang Pamonya. Ngunit hindi nila magamit ito dahil ang mga awtoridad na nag-aayos ng warp gate ay hindi sila pinapayagan na gamitin ito. Kinontak ng supervisor si Liam, sinasabi sa kanya na kailangan niyang magbayad ng toll para magamit ang warp gate depende sa bigat ng kanyang mga sasakyan at sa layo ng lalakbayin. Malinaw niyang sinabi kay Liam na ang toll para sa pagte-teleport ng 7,000 pandigma ang barko sa hangganan ng imperyo ay napakataas, at kailangan niya ng advance payment dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang kakayahan ng pamilyang Banfield na bayaran ang toll sa ibang araw. Nangako si Liam na babayaran niya ang buong halaga pagbalik niya, ngunit sinabi sa kanya ng supervisor na walang garantiya na babalik siya. Dahil kung mahuli siya ng mga pirata, tapos na ang lahat para sa kanya. Ayaw bumalik ni Liam dahil malaki ang nagastos niya para dalhin ang kanyang mga tauhan dito, at hindi niya sasayangin ang kanyang oras at pera para bumalik. Pagkatapos ay naging irritable siya at sinabing gusto niyang makausap ang manager. Sinabi sa kanya ng supervisor na siya na ang pinakamataas na ranggo dito, at nagdesisyon si Liam na kausapin siya ng harapan. Iniisip ni Amagi na wala itong magbabago dahil malayo pa sila sa pag-abot ng kasunduan, pero sinabi ni Liam na may kakaibang kakayahan ang mga tao na makaunawa. Mas makikilala ang isa't isa kapag nagkita na sila ng personal. Samantala, sina Go at ang kanyang mga barkong pirata ay nakarating na sa Pamonya Gate at ang mga awtoridad doon ay nasa kanyang kontrol na. Binayaran niya ang mga ito ng karaniwan niyang binabayad at pinagbukas niya ang warp gate patungo sa kinaroroonan ng mga sundalo ni Liam, ngunit hindi pa niya ito alam. Kasabay nito, si Liam ay nasa opisina ng awtoridad ng warp gate, at sinasabihan niya ang supervisor na buksan ang gate para sa kanya dahil babayaran niya ito pagbalik niya. Gayunpaman, naninindigan ng supervisor sa kanyang tungkulin at tinatanggihan ang lahat ng kanyang pagtatangka na kumbinsihin siya, nang bigla siyang tawagan tungkol sa mga pirata na paparating, at sinabi niya kay Liam na umuwi na dahil may gagawin pa siya. Nadidismaya si Liam doon, pero naramdaman na naman niya ang nagniningning na aso na tumatakbo sa likuran niya, at nagpas siyang alamin kung ano ba ang nangyayari. Samantala, ang mga pirata ay pumasok sa warp gate at isang wormhole ang nag-ugnay sa kanila sa gate sa kabilang panig. Habang naglalakbay sila sa gate, sinabi ni Go sa kanyang mga tauhan na wawasakin nila ang pamilyang Banfield at aagawin ang lahat ng kanilang mga ari-arian.
Sa kabilang banda, ang supervisor sa panig ni Liam. Sinabi niya sa kanyang tauhan na huwag mag-alala kung sino man ang darating mula sa kabilang panig ng warp gate dahil wala silang pakialam. Ngunit alam ng kanyang tauhan na isang pirata ang grupo, at nag-aalala siya para sa hukbong pandagat ni Liam na nasa waiting zone ngayon. Sinabihan siya ng supervisor na tumigil sa pag-aalala dahil natural lang na pagtuunan ng mga pirata ang isang mahihinang pamilya ng mga maharlika, at hindi na nila dapat pakialaman ang hindi naman dapat pakialaman dahil maraming pera ang natatanggap nila mula sa mga pirata. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat sa control room na magpapahinga sila ng 30 minuto para wala silang makita o marinig, at 30 minuto ang eksaktong itatagal nito. Ang mga pirata para makalampas sa gate. Mabuti na lang, pagkalabas ng lahat sa control room, dumating si Liam, habol ang nagniningning na aso. Naguguluhan pa rin siya. Pero nang mapansin niyang nasa control room siya at nakakonekta na ang warp gate papuntang Pamonia, bigla siyang natuwa. Naisip niyang ayaw lang ipaalam ng supervisor ang tulong nito sa kanya, pero si Otsandera pala ang palihim na tumulong. Inisip ni Liam na lumabas ang lahat para mailihim ang pagtulong nila. Natuwa siya, pero pagkatapos ay napansin niyang kabaliktaran ang direksyon ng wormhole, at nagpas siyang ayusin iyon. Umupo siya sa panel ng kontrol at pilit na binabaligtad ang direksyon ng wormhole, pero lumikha iyon ng problema at ang wormhole ay nagsanga, dala sina Go at ang kanyang hukbong pandagat sa ibang direksyon, na hindi man lang nila namalayan. Nang mga sandaling yon, kinausap ni Amagi si Liam, hinihiling na bumalik na siya dahil makakakuha na sila ng pahintulot na gamitin ang warp gate. Agad siyang bumalik at nagtanong kung paano nila makukuha ang pahintulot, at sinabi ni Amagi na humingi siya ng tulong kay Nia, at sinabi nitong magagamit nila ang ikapitong pabrika ng armas bilang panagot. Sinabi ni Nia na dahil sa maganda ang takbo ng kanilang negosyo, kaya niyang gawin ito. Para sa kanya at natutuwa si Liam na marinig yun. Dahil wala ng problema, iniuutos niya sa kanyang hukbo na pumasok sa warp gate. Lumabas sila sa Pamonia Gate, at iniutos ni Liam kay Amagi na simulan ng isang malapit na pag-warp papunta sa Treasure Island sa sandaling makalapit na ang buong hukbo nila. Sa kabilang banda, naiinip na ang mga pirata dahil dapat ay nasa kabilang panig na sila, pero natigil pa rin sila sa wormhole. Bigla nilang napansin na papalapit sila sa isang gate, pero pagkalabas nila, napagtanto nilang nasa panganib na sila. Imbes na mapunta sa lugar malapit sa teritoryo ni Liam, ang hukbong pandagat ng pirata ay napadpad sa kampo ng pagsasanay ng imperial na hukbo, kung saan nakaistasyon ang 70,000 imperial na mga barkong pandigma sa kasalukuyan. Samantala, ang hukbong pandagat ni Liam ay handa na at gumamit sila ng maikling paglipat, warp, upang makarating sa isla ng kayamanan na puno ng mga barkong pirata. Kinakalkula ni Amagi na mayroong 20,000 barkong pirata sa paligid ng isla ng kayamanan, ngunit karamihan sa mga ito ay nakadaong at hindi gumagalaw dahil hindi nila inaasahan na may lalapit ng ganoon kalapit. Magandang balita yun kay Liam, at nagpasya siyang isuot ang kanyang sandata habang iniuutos kay Amagi na bahala na sa iba pa. Agad na inutusan ni Amagi ang hukbong pandagat na pagbabarili ng mga barkong pirata. Habang mabilis na napapatay ang mga barkong pirata, naghanda na rin si Liam at sumugod sa lugar ng labanan. Nakipaglaban siya sa mga meka ng pirata na hindi kapantay ng kanyang galing at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang rocket punches para atakihin ang mga barkong pirata at sirain ang mga ito sa pamamagitan ng pagputol sa mahahalagang cable. Di nagtagal, tuluyan ang naubos ang buong hukbong pandagat ng mga pirata at inutusan ni Liam si Amagi na ipadala ang lahat ng sundalong meka sa planetang kayamanan para mang-alap ng anumang mahanap nila. Sinalakay ni Liam at ng kanyang mga kabalyero meka ang planetang kayamanan, winasak ang panlabas na bahagi nito para makagawa ng daan papasok. Isang siyentipiko sa loob ng planeta ang nagpanik habang ang mga pag-atake mula sa hukbo ni Liam ay unti-unting sumisira. Ang natitirang bahagi ng depensa nila, at nagtungo siya sa control room, kung saan nalaman niyang inaatake sila at lahat ng barko ng pirata na nagbabantay sa paligid ng planeta ay nawasak na. Samantala, nakapasok na rin si Liam sa loob ng planeta, at nakatagpo niya ang ilang pirata na may mga mecha armor. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa paggapi sa kanila, at pagdating ng kapitan ng kanyang mga tauhan, natapos na niya ang kanyang gawain. Sinabi sa kanya ng kapitan na naasikaso na rin nila ang mga pirata sa kanilang panig, at inutusan sila ni Liam na magpatuloy sa paglilinis ng daan habang hinahanap ang silid ng kayamanan.
Bigla niyang nakita ulit ang nagniningning na aso, at napagpasyahan niyang sundan ang yapak nito. Tama pala ang naging desisyon niya dahil ang daan ay patungo sa control room, kung saan agad na sumuko ang siyentista at ang mga tauhan nito. Natuwa si Liam sa kinalabasan, at hiniling niya sa siyentista na ibigay ang lahat ng kayamanan. Tinatanong siya ni Hugo kung anong klaseng kayamanan ang gusto niya, dahil mayroon siyang mga bagay na may halaga at ang mga alaga na kinokolekta ng pirata. Naisip ni Liam na ang aso na nakita niya kanina ay isa sa mga alaga, at tinanong niya pa ang siyentista tungkol dito. Nagsimulang isipin niya na si Liam ay, pati na rin isang baluktutang isipan na tulad ni Ghost na gustong gawing alagang hayop ang mga tao at nag-aalok na gawing masoner ang aso ang mga alaga kung gusto niya. Hindi maintindihan ni Liam ang sinasabi nito, kaya naman dinala siya ng siyentista sa laboratorio kung saan niya pinaglalagyan ang lahat ng kanyang mga pinag-aaralan. Habang ipinapakita niya ang mga babaeng naging kakilakilabot na nilalang dahil sa kanyang mga eksperimento, isang sundalo ang nasusuka dahil hindi niya ito kinaya. Habang sinaway siya ng kapitan dahil sa kahinaan, nagpatuloy si Liam sa paglakad, at naituon ang tingin sa isang partikular na pinag-aaralan. Sinabi ng siyentista, sinabihan niya ito na maganda ang paningin nito, dahil paborito itong alaga ni Kapitan Ghost. Habang patuloy itong nagkukwento kung gaano kamahalaga sa kanya ang babaeng ito, nandiri si Liam, naaalala ang kanyang nakaraan kung saan siya'y tiningnan na parang wala man lang halaga. Hindi niya matiis na may taong nananakit ng iba, kaya't binaril niya ang siyentipiko sa ulo habang ito'y nagsasalita pa. Pagkatapos ay inilibot niya ang paningin sa silid, ngunit narinig niya ang tinig ng babaeng parang pusit, na ang mga mata ay nasa mga palad. Tinanong siya nito kung sino siya, at nagpakilala si Liam, na sinabi niyang nasakop na niya ang planetang ito at pinatay ang taong namamahala. Naluluha ang babae sa narinig, dahil sa palagay niya ay matatapos na ang kanyang paghihirap. Nagmamakaawa siya kay Liam na wakasan na ang kanyang pagdurusa at ng ibang babae dahil hindi na sila muling mabubuhay ng normal. Ngunit may kumpiyansang ipinahayag ni Liam na ililigtas niya ang lahat, at kapalit nito'y kailangan nilang bayaran ang utang na loob sa kanya. Umalis siya, at iniutos sa kanyang mga sundalo na tawagin ang isang medic at ilipat ang mga babae sa kanyang sasakyan upang magamot. Nagmamakaawa ang babae, pinipigilan niya ito dahil alam niyang wala na siyang pag-asang makaligtas, at naawa sa kanya ang kapitan, pero hindi niya kayang suwayin ang tuwirang utos ni Liam. Sinisikap niyang kumbinsihin ito na baguhin ang isip, na sinasabing hindi madali ang paggamot sa mga babae dahil kakailanganin nilang maibalik ang buong katawan, na nangangailangan ng isang bihirang gamot, at ng mga napakagaling na doktor. Sinabi niyang hindi katumbas ng halaga ang pagliligtas sa lahat ng mga babaeng ito, pero sumagot si Liam na masaya siya ngayon, at hindi naman masama ang gumawa ng mabubuting bagay paminsan-minsan. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Amagi na nagsasabing sila natagpuan ang silid ng kayamanan, at natutuwa si Liam dahil naayos na nila ang bayad para sa pagpapagamot sa mga babae. Samantala, ang babaeng si Christina na nagmakaawa kay Liam na patayin siya ay patuloy na umiiyak dahil sa mga malas na nangyari sa kanya. Dati siyang prinsesa mandaragit ng banal na kaharian, at ipinagmamalaki siya ng lahat dahil sa mga nagawa niya sa pakikipaglaban sa mga pirata. Ngunit nang lumaban siya kay Go at sa mga tauhan nito, niloko siya at nabihag, at pagkatapos ay binaril ng mga pirata ang kanyang planeta mismo sa harap ng kanyang mga mata. Nagpanik ang pamilya niya dahil imposibleng makalusot ang mga pirata sa mga tropa ng United Alliance na nagbabantay sa lugar na yun, pero di nagtagal ay napagtanto nila na ang alyansa ay nagtaksil sa kanila. Ang mga pananggalang na nagpoprotekta sa kanila ay hindi na magtatagal, at maya-maya'y nawasak ang buong planeta. Lubos na nasiraan ng loob si Christina dahil dito, ngunit ito pa lamang ang simula ng kanyang mga paghihirap. Matapos sirain ang kanyang planeta, dinala siya ni Go at ng kanyang mga tauhan sa isla ng kayamanan nito. Habang natatakot ang lahat, si Christina ay nanatiling umaasa at tiniyak sa kanila na darating ang tulong. Nang dumating si Go upang makita siya, sinabi ni Christina na patayin na lamang siya kung gusto nito dahil mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Tumawa ang Kapitan Pirata, na sinasabing matagal na sana niyang pinatay ang babae kung gusto niya, pero pinanatili niyang buhay ang lahat dahil gusto niya silang idagdag sa kanyang koleksyon. Pagkatapos ay ipinahayag niyang nagbago na ang isip niya, at palalayain niya ang isa sa mga babae. Hiniling niya kay Christina na pumili, at matapos mapilit,
pinili niya ang babaeng mukhang pinakamatakot. Ngunit yun pala ay isang nakapangingilabot na patibong dahil kinuha ni Go ang babaeng pinili ni Christina bilang kanyang unang pagsubok. Ibinigay niya ito sa siyentista na nag-anyo ng isang nilalang na may maraming braso at sinimulang putulin ang katawan nito. Nabaliw si Christina at nagmakaawa kay Go na tumigil, ngunit tumawa lang siya at sinabi sa kanya na kung titigil siya ngayon, mamamatay ang babae. Wala nang nagawa si Christina na traumatized kundi hayaan ang masasamang eksperimento ng siyentista sa babae. Ginagawa niya itong isang halimaw, at habang nanunood si Christina na puno ng takot, sinabi ni Go sa kanya na siya naman ang gagawing mas kakaiba pa. Tinatanong niya kung paano niya nagagawa ito, at sinabi nitong nasisiyahan siya. Aniya, hindi patas na siya ay pangit kaya ginagawa niyang pangit na halimaw ang magagandang babae at pinapanood niya silang gumuho. Maya-maya, kinaladkad niya ito papunta sa upuang pang-eksperimento, at hindi na nakapagmatapang si Christina. Nagmakaawa siyang tumigil si Go, nangangakong gagawin ang kahit ano kapalit, pero tinawanan lang siya nito, sinabing siya na ang magiging paborito nitong alaga mula ngayon. Sinabi nitong sinadya nitong huwag siyang piliin agad dahil gusto nitong makita kung gaano siya kapangit at mawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay inutusan ni Go ang siyentipiko na bunutin ang mga mata ni Christina at itanim sa mga kamay niya para makita kung gaano siya kapangit kahit walang salamin. Umiiyak at sumisigaw si Christina, pero walang silbi yun, at naging isang pangit. Berde ang halimaw, at pagkatapos ay naranasan din ng iba pa niyang kasama ang parehong kapalaran. Balik sa kasalukuyan, si Liam ay bumalik sa kanyang planeta at si Nies ay dumalaw sa kanya. Nalaman niya ang tagumpay nito sa kuta ng pirata at hiniling na bumili pa ito ng mga pandigma upang ipagdiwang. Sinabi ni Liam na tumigil na ito sa pang-aabuso, pero sinabi ni Nies na kapaki-pakinabang ang mga pandigma nito at malaki ang kinita nito sa pagsalakay kaya dapat itong mamuhunan pa. Sinubukan siyang akitin muli ni Nies, pero wala sa mood si Liam kaya sinabihan niya itong tumahimik. Nang hindi gumana ang pang-aakit at pang-iinis nito, ipinaalala ni Nies kay Liam na siya ang nagpahintulot sa kanya na makapasok sa warp gate, at sa wakas ay pumayag si Liam na makinig sa kahilingan niya. Tinatanong niya kay Amagi kung gaano karaming barko ang mabibili nila gamit ang natagpuang kayamanan, at sinabi ni Amagi na matapos ibawas ang mga kinakailangang gastos, may sapat silang pera para makabili ng 5,000 barko. Nabigla si Liam sa narinig pero agad namang tumakbo si Nies, na sinasabing mag-o-order na siya ng 5,000 barko para sa kanya. Hinabol siya ni Liam, sinusubukang pigilan siya bago pa magawa ng masyadong mabilis ang babae ang pag-order ng napakaraming barko. Kasabay nito, naglalakad si Yasu sa mga pasilyo, iniisip kung anong dahilan ang gagawin niya. Para humingi ulit ng pera kay Liam sa pagkakataong ito. Bigla namang dumaan si Nies, naka-FaceTime sa isang kasamahan at sinasabi nitong nakakuha siya ng malaking order kay Liam matapos ang malaking sakripisyo. Gaya ng dati, iniisip ni Yasu na ginagamit lang ni Liam si Nies na parang laruan, at siya'y nagalit na lubha, na siyang ikinaligaya naman ng gabay na kanina pa nag-aabang na sana'y makaranas si Liam ng matinding negatibong emosyon. Samantala, hinahanap ni Liam si Nies, pero naunahan siya ni Yasu at sinabihang sundan siya. Pumunta sila sa training ground, kung saan tinalien ang mga mata ni Liam. At ang espada niya ay tila bumibigat pa bago sumailalim sa isa na namang napakahirap na pagsasanay kay Yasu. Sa pagkakataong ito, 10-10 drone na may remote control ang ginamit ni Yasu na nagpapaulan ng mga bola ng tennis kay Liam mula sa lahat ng direksyon, mas mabilis pa sa dati. Hindi man lang ito makaiwas si Liam, paulit-ulit siyang nataman, at lalo pang pinapalakas ni Yasu ang mga ito. Napahiga agad si Liam, sinasabing hindi niya kayang harangan ang lahat ng pag-atake gamit ang isang espada lamang, ngunit sinabihan siya ni Yasu na tumigil sa pagdadahilan at hanapin ang solusyon ng mag-isa. Mabuti na lang, nagkaroon ng ideya si Liam na gumamit ng mahika. Tulad ng ginawa niya noong nakaraan, pero ngayon, gagamitin niya ito para sa depensa. Sinubukan niyang gawing hadlang ang kanyang mahika at agad din itong nagtagumpay. Habang sinasalamin ng hadlang ang lahat ng bola, nanunood si Yasu kay Liam na tulala habang nagsisimula ang kanyang, naintindihan ko na, paliwanag. Pagkatapos ay ginamit niya ang hadlang para ibalik ang lahat ng bola sa pinanggalingan nito, at nasira ang lahat ng drone. Tinanggal ni Liam ang pirang sa mata at tinanong si Yasu kung maayos ba ang ginawa niya, pero si Yasu mismo ay nataman ng maraming bola.
Nagsimulang magpanik siya nang mapagtanto na si Liam ay isang henyo nga at siya. Malalaman din ang kanyang panloloko. Alam na niya na napatay na ni Liam ang mga tiwaling opisyal at napasuko ang mga pirata, at natatakot siya na kapag nalaman ni Liam ang totoo, papatayin siya nito. Napagpasyahan niyang tumakas bago mangyari iyon at nagsimulang maglakad palayo. Tinatanong ni Liam kung saan siya pupunta at sinabi ni Yasuo na wala na siyang maituturo pa rito. Sinabi niya na natutunan na nito ang lahat sa kanya, at ngayon ay kailangan na lamang nitong magsanay ayon sa gusto dahil walang hanggan ang landas ng pagiging mandirigma. Sumigaw si Liam na ayaw niya noon at dapat ay mag-e-ensayo pa rin ito sa ilalim niya, pero sumigaw din si Yasuo. Siya, sinasabihan siyang tumigil sa pagiging spoiled. Sabi niya estudyante rin siya kahit magaling siya, at kailangan pa rin niyang umunlad, at ang pagkapit ni Liam sa kanya ay hindi nakakatulong doon. Pagkatapos ay bumaling si Yasuo kay Liam, sinasabihan siyang nakagraduate na siya at isa na siyang dalubhasa sa kanyang larangan. Sabi niya tungkulin na niya bilang isang dalubhasa na palaganapan ng kanyang estilo sa buong Sansinukob, at masayang pumayag si Liam. Pagtalikod niya, tumakbo si Yasuo ng mabilis. Si Liam naman, hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kalaking kasiyahan. Ang kanyang utang ay lumiliit na ang kanyang teritoryo, ngunit umuunlad naman ito, natalo pa nga niya ang ilang pirata at kinilala na ng kanyang amo ang kanyang kakayahan. Nagpasalamat siya sa gabay para sa lahat ng ito, at ang isang kakaibang tao ay tumakas papunta sa ibang universo bago pa siya tuluyang mawala dahil sa labis na positibong emosyon ni Liam. At dito nagtatapos ang ating video, maraming salamat sa panunood. Paki-like at subscribe kung nagustuhan mo ang content. Hanggang sa muli.